Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 451. Dahil natalo ako, pwede mong gawin ang lahat ng gusto mo sa akin. Nakita ng Scarface na si Huang Feng ay hindi nagpapatawad. Naisip niya na si Huang Feng ay kapareho niya, na gustong kunin ang buhay ng ibang tao. Gayunpaman, ngayon ay tila hindi niya magagawang kunin ang buhay ni Huang Feng. Wala akong pakialam sa buhay mo, ngumiti si Huang Feng sa kausap at sinabi, gayunpaman, hindi ako magiging magalang sa iyong panloob na puwersa. Anong ibig mong sabihin? Halatang natulala ang Scarface, ngunit sa oras na ito, wala siyang magawa. Sinimulan na ni Huang Feng na patakbuhin ang Dark North Divine Art. Ito ang unang pagkakataon na ginamit niya itong top-level martial arts. Sa totoong mundo, hindi ganoon kadaling makahanap ng taong may panloob na puwersa. Sa makatuwid, matapos malaman na siya ay nailipat sa martial arts world na ito, si Huang Feng ay napakasaya pa rin. Ang kanyang Dark North Divine Art sa wakas ay nagkaroon na ng lugar para magamit ito. Dumating siya sa pagkakataong ito, at hindi siya makakabalik ng walang dala. Sa makatuwid, nagpa siya si Huang Feng sa simula na makuha ang panloob na puwersa dito. Walang kabuluhan ang pagpunta niya rito. Ito rin ang pinakamahalagang dahilan kung bakit siya nakipagkumpetensya sa Scarface na ito at handa siyang pumunta sa larangan ng digmaan. Si Scarface, na naguguluhan, ay naunawaan ang ibig sabihin ni Huang Feng. Laking gulat niya nang makitang mabilis na nagwawala ang panloob na lakas sa kanyang katawan. Hindi ito ang uri ng pagwawaldas na naganap kapag ginamit ang panloob na lakas. Sa ganoong uri ng sitwasyon, ang panloob na lakas ay mababawi pagkatapos ng insidente, ngunit ito ay magtatagal. Kung tungkol sa pagwawaldas ng kanyang panloob na lakas, ito ay isang permanenteng pagwawaldas. Ito ay isang pagbabago sa kabuuang halaga ng panloob na lakas. Ito ang naging dahilan kung bakit siya takot na takot. Higit pa rito, natuklasan niya na ang nawawalang lakas sa loob ay hindi nawala sa hangin. Sa halip, damaloy ito sa kanyang braso at pumasok sa katawan ni Huang Feng. May gusto siyang sabihin pero walang lumabas na salita. Bakas lang sa mukha niya ang nakakatakot na ekspresyon. Kahit noong natalo pa lang siya kay Huang Feng, hindi siya nagpakita ng ganoong ekspresyon. Ngunit ngayon, ito ay lumitaw. Nagulat ito sa mga taong nakapaligid sa kanila. Natural na hindi nila alam kung ano ang nangyayari sa pagitan ni Huang Feng at Scarface ngayon. Ang nakita lang nila ay hinayla ni Huang Feng si Scarface. Pagkatapos, hindi gumalaw si Scarface, at ang kanyang mukha ay nagpakita ng nakakatakot na ekspresyon. Ang ganitong uri ng pagganap ay naging dahilan upang pag-usapan ito ng eksena. Hindi mo masisisi si Scarface dahil sa takot. Sa mundong ito, hindi pa niya narinig ang Absorbing Stars Great Technique, at walang Dark North Divine Art. Sa makatuwid, hindi niya alam kung paano ito ginawa ni Huang Feng. Siya ay nagtrabaho ng husto upang linangin ang panloob na puwersang ito sa loob ng maraming taon. Ngayon, nawala niya ito ng sabay-sabay. Paano siya magiging willing? Paanong hindi siya matatakot? Siya na sanay na hinahangaan ng mga tao ay biglang naging ordinaryong tao. Paano niya matatanggap ang ganoong resulta? Lalo na ngayong may isang paa na siya sa first class realm, pero biglang nangyari ang ganoong pagbabago. Mas lalo siyang nahirapang tanggapin ito. Hindi masyadong maganda ang sitwasyon ni Huang Feng. Pagkatapos ng lahat, ito ang kanyang unang pagkakataon na gumamit ng Dark North Divine Art. Nakaramdam siya ng napakalaking enerhiya, patuloy na pumapasok sa sarili niyang katawan mula sa katawan ng kabilang partido. Alam niya na ang enerhiyang ito ay panloob na puwersa ng kabilang partido. Gayunpaman, dahil ang panloob na puwersa na ito ay nilinang ng kabilang partido, hindi ito pagmamay-ari ni Huang Feng. Sa makatuwid, pagkatapos na pumasok ang enerhiya na ito sa kanyang katawan, hindi na ito nakinig sa kanya. Ito ay magulo sa lahat ng dako. Gayunpaman, ang Dark North Divine Art na ito ay karapat-dapat na maging isang top-level na martial art. Iba ito sa hindi kumpletong Absorbing Stars Great Technique. Matapos makuha ng Absorbing Stars Great Technique ang panloob na puwersa ng ibang tao, mahirap itong ganap na masipsip.
Gayunpaman, ang Dark North Divine Art na ito ay maaaring i-assimilate ang absorb internal force at gawin itong Dark North True Chi. Sa makatuwid, ang magulong panloob na puwersa ay hindi nagtagal, at hindi ito nagdulot ng labis na pinsala kay Huang Feng. Pagkatapos ito ay nagbago mula sa isang marahas na estado sa isang kalmado na estado. Gayunpaman, ang pagkakaiba ay nalaman ni Huang Feng na ang panloob na puwersa ng Scarface ay hindi naging Dark North True Chi, ngunit ito rin ang naging bagong enerhiya sa kanyang katawan. Ang enerhiya na ito ay talagang nangingibabaw. Napaisip si Huang Feng sa kanyang sarili. Sa simula, maaaring malutas ng Dark North Divine Art ang iba pang panloob na puwersa sa katawan, ngunit walang paraan upang kunin ang enerhiya na ito. Ngayon, ang panloob na puwersa na hinihigop ng Dark North Divine Art ay hindi na-convert sa Dark North True Chi, ngunit ito rin ay naging bagong enerhiya, ngunit ang dami ay tila nabawasan. Parang dinadalisay, pero napabuti ang kalidad. Mas malakas ba ang enerhiyang ito kaysa sa Dark North True Chi? Napaisip si Huang Feng sa kanyang sarili. Sa oras din na ito nagsimula siyang bigyang pansin ang enerhiya na ito. Ang enerhiyang ito ay mas malakas pa kaysa sa Northern Darkness na si Xin Shi. In the future, Magic Martial Arts ang tawag ko sa iyo. Nag-isip si Huang Feng ng pangalan para sa enerhiya sa kanyang katawan. Pagkatapos ng lahat, ang enerhiya na ito ay pinaghalong magic at panloob na puwersa. Nasa isip pa rin ni Huang Feng na mag-isip tungkol sa iba pang mga bagay, ngunit hindi makagalaw si Scarface. Walang ibang iniisip sa kanyang isipan maliban sa takot. Talo talaga ang damned idiot na iyon. Tiningnan ni Yuan Liang ang hindi gumagalaw na Scarface sa field at mabangis na nagmura. Ito ay orihinal na pinlano niya, ngunit ngayon ito ay isang kabiguan. Sa pag-iisip nito, tumingin siya sa kanyang tagiliran na may malabong mga mata. Tulala din ang disipulong natalo sa unang laro. Hindi alam ng kawawang disipulong ito na siya ay hinatulan ng kamatayan ni Yuan Liang. Bagamat natalo siya sa laro, ang Scarface ay, pagkatapos ng lahat, isang second-rate na peak strength. Si Yuan Liang ay hindi nang ahas na gumawa ng anuman sa kanya. Bukod dito, inimbitahan siya ni Master Kung Ming, kaya kinailangan siyang bigyan ni Yuan Liang ng mukha. Gayunpaman, ang unang alagad na lumitaw ay hindi gaanong pinalad. Matapos matalo sa kompetisyon, tiyak na makakahanap si Yuan Liang ng taong maglalabas ng kanyang galit, at ang ordinaryong disipulong ito ay malinaw na isang magandang target. Sa oras na ito, binitawan ni Huang Feng ang braso ni Scarface at sinabing pwede ka nang umalis. Nang makitang walang intensyon si Huang Feng na patayin si Scarface, nabalisa ang mga pinuno ng sekta. Dati, dahil sa pagiging malambot ni Senior Tung, bumitaw na sila sa isang banta, at ngayon ang Scarface na ito ay mas makapangyarihan kaysa kay Yuan Liang. Kung palayain ang gayong tao, kailangan nilang magbayad ng malaking halaga sa hinaharap na larangan ng digmaan. Dahil dito, gusto ng maraming sect master na samantalahin ni Huang Feng ang pagkakataong ito para patayin ang Scarface. Gayunpaman, nagsalita na si Huang Feng, kaya walang ibang masabi ang mga sect master na ito. Sa oras na ito, kung bubuksan nila ang kanilang mga bibig, kung gayon ito ay medyo nakakahiya. May mga bagay na maaaring gawin, ngunit hindi nila ito direktang masabi ng malakas. Gayunpaman, lihim ding sinisi ng mga leader ng sekta na ito si Huang Feng sa pagiging masyadong malambot ang puso. Sa halimbawa ni Senior Tong, ngayon ay gumawa pa rin siya ng ganoong pagpili, na talagang mahirap para sa kanila na tanggapin. Gayunpaman, kung tutuusin, gusto nilang makuha si Huang Feng, kaya, kung sisisihin nila si Huang Feng, may isip lamang nila ito at hindi sasabihin. Kabanata 452. Gayunpaman, ang ikinagulat ng lahat ay matapos siyang pakawalan ni Huang Feng, ang lalaking may peklat na mukha ay hindi kaagad umalis. Hindi siya umimik at tulala lang siyang nakatayo doon. Bumalik ka dali. Si Yuan Liang ay labis na hindi nasisiyahan sa pagkawala ng lalaking may peklat na mukha. Kung tutuusin, ito ay isang magandang pagkakataon para sa kanya upang gumawa ng isang pangalan para sa kanyang sarili. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na hindi magbigay ng mukha sa lalaking may peklat na mukha. Kung tutuusin, mas malakas sa kanya ang lalaking may peklat na mukha. Alam din ni Yuan Liang na gusto silang patayin ng mga tao sa kaharian ng Tianzhou.
Ngayon, hindi niya alam kung ano ang ginawa ng binata para palayain talaga ang lalaking may peklat sa mukha. Natural na umaasa siyang babalik agad ang kabilang partido para makaalis na sila sa lugar na ito. Tutal, siya at ang lalaking may peklat sa mukha ay parehong nasugatan. Kung hindi sila umalis ng maaga, huli na nang magbago ang isip ng kabilang partido. Gayunpaman, ang lalaking may peklat sa mukha ay tila nawalan ng kaluluwa. Hindi niya narinig ang mga salita ni Yuan Liang at tulala lang siyang nakatayo doon. Sumimangot si Yuan Liang at inisip na ang lalaking may peklat na mukha ay tiyak na binugbog ng katangahan ng batang mula sa kaharian ng Tianzhou. Nang makitang binaliwala ng lalaking may peklat ang kanyang mga salita, kinailangan ni Yuan Liang na paunahan ang kanyang disipulo at hilahin pabalik ang lalaking may peklat na mukha. Ayaw na niyang ipahiya ang sarili niya. Gayunpaman, nang ang disipulo ay hinayla pabalik ang lalaking may peklat, ang lalaking may peklat ay biglang nabaliw at sinigawan si Huang Feng, "Ikaw na demonyo, ibalik mo sa akin ang aking panloob na enerhiya. Ibalik mo sa akin ang aking panloob na enerhiya." Panipi, si Huang Feng ay kumilos na parang hindi niya narinig at nagpatuloy sa paglalakad patungo sa karamihan. Natakot ang disipulo na baka magagalitin ng lalaking may peklat ang mga tao sa kaharian ng Tianzhou, kaya mabilis siyang pumunta sa harap at sinubukang hilahin siya pabalik. Gayunpaman, alam din niya na sa kanyang third-rate martial arts, tiyak na hindi niya mapipigil ang lalaking may peklat na mukha. Kahit nasugatan ang lalaking may peklat, gusto lang niyang ilabas ang kanyang saloobin. Gayunpaman, ang ikinagulat niya ay napakadali niyang hinayla pabalik ang lalaking may peklat. Dahil hindi siya prepared sa pag-iisip, hinayla pa niya pabalik ang lalaking may peklat na halos madapa. Ito ay lubhang nakakahiya. Ito, anong nangyayari? Nagtaka ang ordinaryong alagad ng Blood Flame Gang. Sa sandaling ito, ang lalaking may peklat na mukha ay nahihirapan pa rin. Kung titingnan ang kanyang namumula na mukha, masasabing ginagamit na niya ang lahat ng kanyang lakas. Gayunpaman, marahan lang siyang hinihila, ngunit hindi niya talaga magawang makawala. Could it be that his injuries are too heavy? Or could it be that he doesn't even have the strength of a peak second-rate disciple? Yung aura niya lang nakakatakot. Isip ng alagad ng Blood Flame Gang. Gayunpaman, gaano man niya ito iniisip, inutusan siyang hilahin pabalik ang lalaking may peklat na mukha. Kaya naman, dahil kaya niyang kaladkarin ang lalaking may peklat na mukha, hindi siya nagpipigil. Kaya, kinaladkad niya ang lalaking may peklat na mukha pabalik. Gayunpaman, ang lalaking may peklat sa mukha ay tila walang naramdaman. Patuloy siyang nagpupumiglas at sumigaw sa likod ni Huang Feng. Medyo kakaiba ang atmosphere sa pinangyarihan. Ang isang pinakamataas na eksperto sa pangalawang antas ay talagang kinaladkad pabalik sa harap ng lahat. Maraming tao ang pinagpapawisan para sa disipolo ng Blood Flame Gang na iyon. Kuya Huang, ang galing mo talaga. Second-rate pick expert yan, mas makapangyarihan pa sa sect leader natin. Nanalo ka talaga. Sa ilalim ng tingin ng mga tao, bumalik si Huang Feng sa lugar kung saan siya nakatayo kanina. Nang makita siyang bumalik, si Liu Mingjia ay nagmamadaling humakbang pasulong at sinabi. Ang paghanga sa kanyang mga mata ay makikita ng sinumang may maunawang mata. Swerte, maswerte, sabi ni Huang Feng. Kung wala siyang treading wave subtle steps, hindi siya ang magiging kalaban ng lalaking iyon. Anong swerte? Kuya Huang, idol ka na namin. Tumingin din si Li Diu kay Huang Feng na may nagniningning na mga mata. Ang lakas ni Huang Feng ay ganap na nasakop siya at ang mga martial artist ng Tianzhou country. Dahil natalo ni Huang Feng ang kanyang kalaban, ang martial arts world ng kanilang Tianzhou country ay nanalo sa martial arts world ng Cool Wind country. Ngumiti lang si Huang Feng at hindi nagsalita. Gayunpaman, tahimik niyang tinutunaw ang internal force na katatapos lang niyang makuha. Tingnan mo ang martial artist ng Cool Wind country na iyon. Nakakahiya talaga. Are the people of Cool Wind country all sore losers? Ang nauna, pagkatapos matalo, ay naglunsad ng sneak attack. Mas exaggerated ang isang ito. Direkta siyang nabaliw. Gayunpaman, ang magagawang mabaliw ang isang pinakamataas na dalubhasa sa pangalawang antas ay lubhang kapaki-pakinabang para sa amin. Napatingin si Liu Mingjie kay Scarface na hinihila pabalik at walang tigil na sumisigaw at sinabing may panghahamak. You are really bold. You actually dared to drag him back.
Hindi ka ba natatakot na mahihirapan ka niya pagkatapos nito? Matapos hilahin ng alagad ng Blood Flame Gang si Scarface pabalik, bumulong sa kanya ang isang taong pamilyar sa kanya. Ang disipulo ng Blood Flame Gang ngayon ay nakadama ng matagal na takot. Hindi siya ang halimaw na iyon mula sa Tianzhou Country. Hindi siya katugma ng ekspertong ito sa pangalawang antas. Sa ugali ni Scarface, kung ganito ang pakikitungo niya sa kanya ngayon, malaki ang posibilidad na mahihirapan si Scarface sa kanya. Gayunpaman, halatang ayaw niyang aminin na natatakot siya, kaya nagmatigas siyang nagsabi, kayo lang ang natatakot sa kanya. Tingnan mo siya, I guess exaggerated ang lakas niya. Hindi naman siya mukhang second-rate master. Madali ko siyang hilahin pabalik gamit ang isang kamay. Totoo naman, hindi ba talaga siya second-rate expert? Halatang nakita ng katabi niya ang ginagawa ng katabi niya. Sa init ng ulo ng may peklat na mukha na iyon, siguradong magagalit siya kapag hinihila siya ng ganito. Gayunpaman, hindi siya nagpakita ng kahit anong ekspresyon ngayon, at sumisigaw lang na parang baliw. Sa oras na ito, maraming pinuno ng Tianzhou Country ang lumapit at tumingin sa mga tao ng Blood Flame Gang. Sabi ng isa sa kanila, tapos na ang 3 round ng kompetisyon. Sa huli, malinaw na nanalo ang ating Tianzhou Country. Hindi ko alam kung may sasabihin itong kaibigang ito mula sa Coolwind Country. Kung pumayag kang tumaya, dapat mong tanggapin ang iyong pagkatalo. Talagang tagumpay mo ang kompetisyong ito. Ayaw man niyang aminin ay ang daming nanunood. Hindi siya makakilos ng walang kahihiyan. Bukod dito, hindi niya alam kung ano ang mali kay Scarface. Kahit na gusto niyang maglaro ng ilang mga trick, wala siyang magagawa. Ang mundo ng martial arts ng iyong Tianzhou Country ay talagang puno ng mga nakatagong dragon at nakayukong tigre. Natalo ang ating Blood Flame Gang. Aalis na ang isang ito. Patuloy na sabi ni Yuan Liang. Binigyang diin niya na kinakatawan niya ang Blood Flame Gang at hindi ang martial arts world ng Coolwind Country. Sa ganitong paraan, kahit na mawalan siya ng mukha, hindi ito makakaapekto sa martial arts world ng Coolwind Country. Bukod dito, hinamon niya ang buong martial arts world ng Tianzhou Country na may sariling sekta. Natalo man siya, hindi ito gaanong makakaapekto sa kanya. Masasabing mula sa simula hanggang sa huli ay kinalkula niya na manalo man siya o matalo, hindi siya masyadong matatalo. Ang mga tao sa bansa ng Tianzhou ay halatang naisip din ang puntong ito. Nagngangalit sila kay Yuan Liang. Gayunpaman, wala silang magagawa. Matapos makita ang kabilang partido ay kinulong ang kanyang mga kamay at umalis kasama ang kanyang mga tao, sila ay mas galit na galit. Pinapabayaan ba nating umalis ang grupong ito ng mga bastos? Ito ay masyadong hindi kasiya siya. Sa wakas nanalo kami, pero hindi kami masaya. Sumimangot ang isang ulo at sinabi. Kabanata 453. Tama, paano sila makakaalis ng ganoon kadali pagkatapos matalo sa kompetisyon? Obviously, hindi lang siya ang nalungkot. Siyempre, hindi natin sila mapapaalis ng ganoon kadali. Bagamat wala silang masyadong tao, ang isa sa kanila ay nasa peak of the second rate, at ang isa naman ay nasa peak of the second rate. Kung hahayaan natin silang bumalik, parang naglalabas ng tigre pabalik sa bundok, hindi natin sila pakakawalan. Dagdag pa ng isang sect leader. Malinaw, hindi niya alam na ang pinakamataas na second-rate na eksperto na sinasabi niya ay sinipsip ng tuyo ni Huang Feng. Isa na siyang ordinaryong tao ngayon. Mas mahina pa siya sa ordinaryong tao dahil nasugatan pa siya. Ang iba pang mga pinuno ng sekta na hindi alam ang tungkol dito ay malinaw na may parehong ideya. Ang dalawang panig ay malapit nang magkita sa larangan ng digmaan, at sa oras na ito, ang pagpapabalik sa dalawang master na ito ay humihingi lamang ng gulo. Kung gayon ano ang dapat nating gawin? We can't make a move now, otherwise, it would be bad for our reputation. Kaagad, sinabi ng isang leader ng sekta, ngunit maaari nating sundan sila at maghintay hanggang sa makalayo sila bago kumilos. Pagkatapos, kahit na akusahan tayo ng mga taga-Coolwind Country na gumawa nito, hindi lang natin inaamin. Oo, dapat ganito. Kung hindi natin aminin, wala silang magagawa, basta wag lang tayo gagawa ng galaw dito. Sumang-ayon din ang ibang mga pinuno ng sekta. Sa huli, ginawa ang desisyon. Ang kabilang panig ay walang maraming tao, at ang dalawang pinakamakapangyarihan ay ngayon ay nasugatan.
Gayunpaman, hindi nila nais na iwan ang sinumang buhay upang magamit laban sa kanila. Kaya, sa huli, ang kalahati ng mga pinuno ng sekta ay lumabas, at bawat isa sa kanila ay kumuha ng ilang mga disipulo at sumunod sa likuran ni Yuan Liang at ng iba pa. Dahil tapos na ang kompetisyon, nagsimulang maghiwa-hiwalay ang mga tao. Ang mga ordinaryong disipulo ay halatang hindi alam kung ano ang pinaplanong gawin ng mga pinuno ng Tianzhou Country. Ang kompetisyon ngayon ay napanalunan ng Tianzhou Country, kaya lahat ay nasa mabuting kalooban. Inakbayan nila ang isa't isa at naghanda na pumunta sa isang restaurant para uminom. Si Huang Feng ang nakakuha ng higit na atensyon, at maraming tao ang lumapit kay Huang Feng, na gustong anyayahan siyang uminom kasama nila. Si Huang Feng ay mataktikang tumanggi, hindi dahil siya ay hindi makatwiran, ngunit dahil napakaraming tao ang gustong mag-imbite sa kanya, at talagang hindi niya alam kung sino ang tatanggapin. Malinaw na nais ni Liu Mingjia at Li Dio na magkaroon ng magandang relasyon kay Huang Feng at pagbutihin ang kanilang pagkakaibigan, kaya tinanggihan nila ang mga imbitasyon. Gayunpaman, kinaladkad nila si Huang Feng sa isang restaurant para uminom. Sa restaurant, maraming tao ang nanood ng labanan noon. Nagkusa ang mga taong ito na lumapit at magmungkahi ng toast. Hindi makatanggi si Huang Feng. Buti na lang at nailabas niya ang alak sa katawan niya. Kung hindi, hindi niya talaga matiis ang sigasig ng mga taong ito. Kuya Huang, ikaw na ngayon ang pinakasikat na tao sa bayan ng Mangshan. Kahit na ang Fuyang na iyon ay hindi may kukumpara sa iyo. Nakangiting sabi ni Liu Mingjie kay Huang Feng pagkatapos paalisan ni Huang Feng ang isa pang tao. Hindi ko alam kung ako ang pinakasikat na tao dito, pero alam ko na kapag nagpatuloy ako sa pag-inom ng ganito, ako ang pinakalasing na tao dito. Sabi ni Huang Feng na may mapait na ngiti. Masyado siyang nainom ngayong araw. Iyon ay dahil ang lahat ay masaya at humahanga sa iyo. Kung hindi dahil sa iyo, ang mundo ng martial arts ng ating Tianzhou Kingdom ay nawala ngayon, sabi ni Li Dio. Tama na. Tumango si Liu Mingjie at sinabing, bukod dito, malakas ang martial arts ni Brother Huang, at easygoing ka rin. Hindi tulad ng Fuyang na iyon, ang kanyang ilong ay nasa langit. Lagi niyang iniisip na siya ang pinakamahusay na martial artist sa Tianzhou Kingdom. Malinaw na ayaw ni Liu Mingjie kay Fuyang. Kahit na ang kung fu ni Fuyang ay mas mahusay kaysa sa kanya, hindi siya nagustuhan ni Liu Mingjie. Don't say that. May tampo rin siya ngayon. Bagamat hindi gusto ni Li Dio si Fuyang, ayaw niyang masira ang pagkakaisa. Kung narinig ni Fuyang ang mga salita ni Liu Mingjie, ito ay magiging mahirap. Napakunot ng noo si Liu Mingjie at hindi nagsalita. Gayunpaman, alam ni Huang Feng na halatang hindi niya kayang harapin si Fuyang. Sa katunayan, si Huang Feng ay walang magandang impresyon kay Fuyang. Bago umalis sa plaza, nagkusa si Fuyang na hanapin si Huang Feng. Wala siyang sinabing magalang o bati. Sa halip, sinabi niyang maganda ang martial arts ni Huang Feng, ngunit hindi dapat maging mayabang ang mga kabataan at dapat marunong rumspeto sa iba. Si Huang Feng ay mas bata sa kanya, ngunit gusto talaga siyang tanungin ni Huang Feng, saan niya nakita na siya ay mayabang. Saan niya nakita na hindi siya nirerespeto. Gayunpaman, si Huang Feng ay isang tagalabas kung tutuusin. Ayaw niyang masangkot ng sobra kay Fuyang. Kuya Huang, ano ang susunod mong plano? Tanong ni Liu Mingjie. Alam niya na si Huang Feng ay nagpunta rito ng mag-isa. Tila isa nga siyang buhong cultivator at hindi kabilang sa anumang sekta. Bakit hindi mo sundin ang 7 luminaries sect natin? We can take care of each other pagdating ng panahon. Kahit na ang 7 luminaries sect natin ay hindi top sect, hindi naman masama ang scale natin. At saka, we are very united and not treat you as an outsider. Bagamat hindi si Liu Mingjie ang pinuno ng 7 luminaries sect at hindi nakatanggap ng anumang mga tagubilin upang makalapit kay Huang Feng, halatang gusto niyang panatilihin ang gayong eksperto sa kanyang sekta upang madagdagan ang lakas ng kanyang sekta. Bukod dito, ginawa rin ito ni Liu Mingjie para sa ikabubuti ni Huang Feng. Bagamat malakas ang martial arts ni Huang Feng, magiging lubhang mapanganib kung wala siyang tutulong sa kanya sa larangan ng digmaan. Kung tutuusin, ang isang mabuting tao ay hindi makatiis ng napakaraming suntok. Wala akong ganoong iniisip sa ngayon. Humihingi ng tawad ang sinabi ni Huang Feng, gusto kong pumunta sa frontline para tingnan.
Sa pagkakataong ito, binisita ko ang isang matandang kaibigan sa ilalim ng utos ng aking ama. Dahil naranasan ko ang bagay na ito, maaari kong dagdagan ang aking karanasan. Sige, hindi siya pinilit ni Liu Mingjia, ngunit magiliw pa rin niyang pinaalalahanan siya. Brother Huang, kung kailangan mo ng anumang tulong, huwag mag-atubiling sabihin sa amin. Malapit na tayong pumunta sa front line. Oo naman. Naramdaman ni Huang Feng ang sinseridad ni na Liu Mingjia at Li Dio, kaya hindi niya sila tinanggihan. Pagkatapos kumain, umalis si Huang Feng patungo sa border city. Ito ay hindi malayo mula dito. Pagdating niya, makakarating siya sa oras para makapagpahinga. Habang papunta si Huang Feng, papunta rin si Yuan Liang kasama ang kanyang mga disipulo. Alam niya na ang mga taong iyon mula sa kaharian ng Tianzhou ay hindi siya papakawalan ng madali. Maaaring hindi sila makagalaw sa harap ng iba, ngunit tiyak na hindi sila magkakaroon ng maraming alalahanin sa likuran niya. Ngayong nasugatan na siya, ang taong maaasahan niya, si Scarface, ay hindi lamang nasugatan, kundi pati na rin baliw. Habang nasa daan ay sumisigaw siya. Bukod dito, hindi niya alam kung bakit, ngunit hindi niya naramdaman ang pagkakaroon ng panloob na enerhiya sa katawan ni Scarface. Para siyang ordinaryong tao. Anuman ang nangyari, alam ni Yuan Liang na hindi siya makakaasa ngayon sa Scarface. Sarili lang niya ang maaasahan niya. Buti na lang at nasa akin ang Thunderbolt Bullet na binigay ni Master Kung Ming. Napaisip si Yuan Liang sa sarili. Akala niya noong una ay hindi na niya kailangang gamitin ang bagay na iyon, ngunit ngayon ay tila ito ang pundasyon ng kanyang kaligtasan. Kabanata 454. Si Yuan Liang ay patay na. Namatay siya sa isang lugar na hindi kalayuan sa border city. Patay na rin ang mga alagad ng Blood Flame Gang na kasama niya. Wala ni isa sa kanila ang naiwang buhay, kasama na ang mayabang na Scarface na iyon. Lahat sila ay pinatay. Ang mga pumatay kay Yuan Liang at sa kanyang grupo ay isang grupo ng mga lalaking nakasuot ng itim. Nang makita ng mga lalaking nakaitim na ito si Yuan Liang at ang kanyang grupo, hindi sila nagsalita ng anumang bagay na walang kaparerikan at humarap upang sumalakay. Ang kabilang panig ay may maraming mga masters, at mayroon din silang kalamangan sa mga numero. Kaya naman, walang suspense sa ending. Bagamat buong lakas na lumaban si Yuan Liang, hindi pa rin niya mababago ang katotohanan na namatay siya sa lugar. Para naman kay Scarface, sa hindi inaasahang pagkakataon ay hindi siya naglagay ng anumang pagtutol mula sa simula hanggang sa huli. Direkta siyang pinatay ng isang mahinang lalaking nakasuot ng itim. Gayunpaman, ang kakaiba ay ang paghagis ni Yuan Liang ng isang transparent na spherical na bagay sa lupa sa huling sandali. Pagkatapos noon ay natulala ang buong katawan niya. Tapos parang si Scarface, parang nabaliw siya at walang tigil sa pag-ungol ang bibig niya. Kung may lumapit sa kanya, maririnig nilang sasabihin niya, ano ang nangyayari? Master Kung Ming, nagsinungaling ka sa akin. Panipi, gayunpaman, ngayon ay walang pakialam sa sinabi ng isang patay. Pagkaraang mamatay si Yuan Liang, ang mga lalaking nakaitim na iyon ay hindi nagkaroon ng kahit kaunting pagkaantala at agad na umalis. Wala man lang silang interes sa mga bagay na dala ni Yuan Liang at ng kanyang grupo. Sa makatuwid, ang pagkamatay ni Yuan Liang ay naging isang hindi nalutas na kaso. Gayunpaman, ngayong malapit nang makipagdigma ang dalawang bansa, tila wala nang masyadong pakialam sa isang patay, lalo na sa isang patay na hindi nakatapos ng kanyang misyon. Ito ba ang Wuyi City? Paano kahanga-hanga? Sa gabi, si Huang Feng ay nakatayo sa isang malawak na gate ng lungsod at bumantong hininga ng may damdamin. Ayon sa patnubay ni na Liu Mingjia at Liu Mingjia, maayos na nakarating si Huang Feng sa kanyang destinasyon sa gabi. Pagkatapos ng lahat, ang lungsod ng Wuyi ay isang lungsod sa hangganan. Ito ay higit na kahanga-hanga kaysa sa bayan ng Mangshan. Ang pader ng lungsod ay hindi bababa sa 7 o 8 metro ang taas. May moat na mahigit 10 metro ang lapad na umaagos sa palibot ng lungsod. Ang pintuang daan ng lungsod ay sapat na ang lapad para sa 3 karwahe na magkatabi. Ito ba ay isang sinaunang lungsod? Napabuntong hininga si Huang Feng na may emosyon sa kanyang puso. Ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng isang sinaunang lungsod gamit ang kanyang sariling mga mata, hindi mula sa TV, ngunit gamit ang kanyang sariling mga mata. Bagamat mataong ang bayan ng Mangshan,
ito ay isang bayan lamang kung tutuusin. Wala itong matataas na pader, at wala rin itong moat. Sa makatuwid, ang lungsod ng Ui ang unang tunay na lungsod na nakita ni Huangfeng sa mundong ito. Gayunpaman, ang kasalukuyang kapaligiran sa lungsod ay malinaw na hindi masyadong maganda. Nagmamadali ang mga dumadaan. Sa tarangkahan ng lungsod, may mga sundalo ring nagbabantay at nagsusuri. Tila sinusuri nilang mabuti. Sa orihinal, walang anumang bagay si Huangfeng na magpapatunay sa kanyang pagkakakilanlan. Gayunpaman, noong siya ay nasa Mang Town, binigyan siya ni Liu Mingjie ng sertipiko ng Seven Luminaries Sect. Sa makatuwid, ligtas na makapasok si Huangfeng sa bayan at hindi maaresto bilang isang especially iya. Matapos makapasok sa lungsod, napagtanto ni Huangfeng na ang lungsod ay mas malaki kaysa sa naisip niya. Gayunpaman, walang mga nagal alako ng kanilang mga paninda sa magkabilang gilid ng kalsada. May mga grupo lamang ng mga sundalo na may hawak na sandata na mabilis na dumaraan, pati na rin ang mga grupo ng mga taong Jiangho na may mga espada at saber na naglalakad ng 2 at 3. Ayon kina Liu Mingjie at Li Dio, ang lungsod ng Ui ay mas maunlad kaysa bayan ng Mangshan. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang pangunahing lungsod, habang ang Mangshan Town ay isang maliit na bayan lamang. Pangunahin ang mga smuggler doon, ngunit dito, karamihan sa mga masunurin sa batas na mga ngalakal ay nagtipon. Bukod dito, maraming sundalo ang nakatalaga rito, at marami rin sa mga kapamilya ng mga sundalo ang naroroon. Sa makatuwid, ito ay maunlad. Gayunpaman, hindi nagkaroon ng pagkakataon si Huangfeng na makita ang gayong kasaganaan. Pagkatapos ng lahat, ito ang front line. Nakaalis na ang mga mangangalakal na iyon na napakasensitibo ng mga ilong. Maging ang mga kapamilya ng mga sundalo ay hindi basta-basta lalabas ngayon kung wala silang gagawin. Kung hindi, magkakaproblema sila kung mali silang nahuli. Nakahanap si Huangfeng ng opisina ng pagpaparehistro para sa pagkuha ng mga martial artist. Hindi mahirap hanapin ang ganoong lugar. Maraming tao na may mga espada at sable sa paligid niya. Bukod dito, ito ay nasa gitna ng plaza na napakakapansin-pansin. Pagpatay ng kapitan sa halagang 50 tael ng pilak. Napakaliit na niyan. Nang kara-rating lang ni Huangfeng sa opisina ng pagpaparehistro, narinig niyang may nagrereklamo. Hindi alam ni Huangfeng kung anong uri ng opisyal na posisyon ang isang kapitan. Wala siyang gaanong pananaliksik sa mga sinaunang opisyal na posisyon. Bukod dito, hindi ito anumang dinastiya sa kasaysayan ng Huoxia. Kahit may alam siya, baka hindi ito applicable dito. Dapat kang makontento. Marami na ito. Kung ang ating emperador ay nakakaramdam ng panganib sa pagkakataong ito, hindi na masama na makakuha ng 30 tael ng pilak bilang gantimpala. Isang nasa katabi niyang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang nagsabi, kung mayroon kang kakayahan, pumunta at pumatay ng isang general ng Coldwind Country o isang pangalawang rate na master. Maaari kang makakuha ng 500 tael ng pilak bilang gantimpala. Maaaring makakuha ng 500 tael ng pilak ang isang pangalawang antas na master bilang gantimpala. Saka hindi ba ako nawala ng 500 tael ng pilak? Pagkatapos marinig ang mga salita ng kausap, nadama ni Huangfeng na ito ay isang awa. Gayunpaman, hindi niya ito masyadong pinapansin. Kahit na makakuha siya ng mas maraming pera dito, hindi ito magiging kapaki-pakinabang. Ang lakas ng loob ang pinaka-kailangan niya. Nag-sign up si Huangfeng. Hindi man lang siya nilingan ng kausap at hinagisan siya ng badge para patunayan ang kanyang pagkakakilanlan. Kung hindi, hindi siya papayagang maglakad-lakad gamit ang espada. Ang patunay naman ng pagtanggap ng reward, medyo madyugo. Kinailangan ni Huangfeng na hawakan ang ulo ng kausap para patunayan ito. Ito rin ang naging daan upang patunayan ang mga tagumpay ng isang tao sa hukbo. Matapos matanggap ang badge, sa wakas ay makakapag-book na si Huangfeng ng isang inn at makapagpahinga ng mabuti. Kung wala ang badge, wala man lang siyang kwalipikasyon para manatili sa isang inn. Makikita kung gaano kahigpit ang kontrol sa lugar na ito. Noong nagpapahinga si Huangfeng, nalaman ng mga pinuno ng Mangshan Town na umalis na si Huangfeng. Hindi naman sa ayaw nilang sumama, ngunit dahil may gagawin sila noon, gusto nilang makita si Huangfeng at tingnan kung maaari nilang i-recruit siya sa sekta. Gayunpaman, sa oras na ito, nadismaya sila nang makitang umalis na si Huangfeng.
Gayunpaman, ang mga pinunong ito ay hindi nanatiling walang ginagawa. Habang naghihintay na dumating ang iba, nagtanong din sila tungkol kay Huang Feng. Kung tutuusin, biglang sumulpot ang ganoong batang eksperto, imposibleng hindi sila ma-curious. Kahit hindi nila siya ma-recruit sa sekta, kailangan pa rin nilang mag-imbestiga. Gayunpaman, ang mga resulta ng pagsisiyasat ay hindi masyadong kasiya siya. Si Huang Feng ay tila lumitaw nang wala saan. Ang alam lang nila ay bigla siyang sumulpot dito kahapon. Kung saan siya nanggaling, hindi nila alam. Gayunpaman, napakasaya ng pinuno ng Seven Luminaries Sect. Ito ay dahil mukhang maganda ang relasyon ni Huang Feng sa kanyang dalawang bagong disipulo. 2 beses kumain ng magkabilang panig at nagkwentuhan ng maayos. Sa ganitong paraan, hindi imposible para sa kanya na makilala si Huang Feng sa pamamagitan ng sarili niyang mga disipulo. Kabanata 455. Sect Master, ibibigay ba talaga natin itong fist technique kay Brother Huang Feng? Hawak ni Liu Mingji ang isang maliit na booklet sa kanyang kamay at muling kinumpirma sa Sect Master. Oo, tumango si Sect Master Hua, dahil pamilyar kayong dalawa sa lalaking iyon na tinatawag na Huang Feng, huwag ninyong sayangin ang pagkakataong ito. Kaya, umalis na kayong dalawa ngayon at pumunta sa Wui City para makipagkita sa kanya. Ibigay ito sa kanya bilang tanda ng sinseridad ng ating Seven Luminaries Sect. Ngunit, Sect Master, hindi ba ang fist technique na ito ay magagamit lamang sa mga disipulo ng ating Seven Luminaries Sect? Hindi ba nararapat na ibigay ito kay Brother Huang? Sabi ni Li Dio, kahit na siya ay may magandang relasyon kay Huang Feng, at naisip din niya na si Huang Feng ay isang karapat-dapat na kaibigan, ito ay kung tutuusin ay isang bagay na may kaugnayan sa sekta, kaya kailangan niyang maging maingat. Hindi mahalaga. Ikanaway ni Sect Master Hua ang kanyang kamay at sinabing, bagaman ang Seven Luminaries Thunder Feast na ito ay isang kakaibang martial art ng ating sekta, hindi ito isang martial art na dapat itago. Pagkatapos ng lahat, si Huang Feng ay miyembro ng martial arts world ng ating Tianzhou country. Ngayon na ang oras para tayo ay think time na magkaisa. Ang kanyang mga galaw na ito ay napakahusay na ibigay, kahit na hindi ito mahalaga sa ating sekta, paraan, maaari nating palakasin ang lakas ng mundo ng martial arts ng ating Tianzhou country. Maraming mga sect master, kabilang ang Sect Master Hua, ay nag-espiya kay Huang Feng. Matapos malaman ni Sect Master Hua na pamilyar ang kanyang disipulo sa kabilang partido, nag-isip siya ng paraan para makuha ang pabor ng kabilang partido. Sa huli, itinakda niya ang kanyang isip sa Seven Luminaries Thunder Feast. Ang bagay na ito ay maaaring kumatawan sa kanyang katapatan, at para sa kanilang sekta, walang kawalan. Ang pinakamahalagang bagay ay tila kulang si Huang Feng ng ilang kapaki-pakinabang na galaw. Well, pagkatapos ay mag-set off tayo ngayon. Sabi ni Liu Mingjia, siya ay orihinal na may intensyon na kaibiganin si Huang Feng. Ngayong narinig niya ang utos ng Sect Master, natural na mas masaya siya. Go, and I will ask someone to bring you more money later. Huwag masyadong mademo sa pakikisalamuha sa iba, sabi ni Sect Master Hua. Oo, kaya, kinuha ni Liu Mingjia at Li Dio ang Seven Luminaries Thunderbolt Feast Technique at ilang pera mula sa Sect Leader Hua at humiwalay sa iba pang grupo. Nagmadali silang pumunta sa Wui City ng maaga. Nakipagkita rin si Huang Feng sa dalawa pagkatapos ng hapunan. Bakit kayo nandito? Nagulat si Huang Feng sa 2 taong pagod na sa paglalakbay. Upang marating ang lungsod ng Wui bago magsara ang mga tarangkahan ng lungsod, binilisan ni Liu Mingjia at Li Dio ang lahat. Ang kanilang bilis ay hindi mas mabagal kaysa kay Huang Feng na unang umalis. Siyempre hinahabol kita, Kuya Huang. Nakangiting sabi ni Liu Mingjia. Pagkatapos nito, diretsyo niyang ibinigay ang Seven Luminaries Thunder Feast na ibinigay ni Sect Master Hua at sinabing, alam ng Sect Master natin na mukhang walang magandang martial art si Brother Huang, kaya hiniling niya sa akin na dalhin ito sa iyo. Ang bagay na ito ay isang mahalagang cultivation method ng ating sekta, ito. Habang tinatanggap ang Seven Luminaries Thunder Feast na ibinigay ni Liu Mingjia, pinakinggan niya si Liu Mingjia na nag-uusap tungkol sa kahalagahan ng paraan ng paglilinang na ito. Malinaw, gusto niyang bigyan ng pabor si Huang Feng kay Sect Master Hua. Hindi alam ni Huang Feng kung tatawa o iiyak sa kanyang puso. Para sa paraan ng paglilinang na ito,
Kahit na hindi sinabi ni Liu Mingjia, alam niya ang tungkol dito. Hindi niya lang inaasahan na may maghahatid pala talaga sa kanya. Ito ay masyadong nagkataon. Kung gusto mo akong bigyan ng pabor, bigyan mo ako ng cultivation method na hindi ko alam. Nagreklamo si Huang Feng sa kanyang puso. Gayunpaman, ito ay malinaw na hindi maaaring sabihin ng basta-basta. Kung tutuusin, hindi alam ng iba na natutunan niya ang paraan ng paglinang na ito. At naiintindihan din ni Huang Feng ang kahulugan ng Sectmaster Hua. Hindi matigas na tinanggihan ni Huang Feng ang kabaitan ng iba, ngunit masayang tinanggap ito. Sa ganitong paraan, kapag ginamit niya ang paraan ng paglinang na ito sa susunod na labanan, maipaliwanag ito. Pagkatapos noon, tinulungan pa ni Li Diu si Huang Feng na ipaliwanag sa kanya kung ano ang kailangan niyang bigyang pansin. Sa mga tuntunin ng paglilinang, si Li Diu ay malinaw na mas mahusay kaysa kay Liu Mingjia, ngunit hindi pa rin niya maihahambing kay Huang Feng. At ang pangunawan ni Huang Feng sa paraan ng paglinang na ito ay mas mahusay kaysa sa kanilang dalawa. Mas naintindihan niya ito ng lubusan. Siyempre, hindi niya masabi ngayon, kaya nakinig na lang siya ng masunurin. Sa susunod na mga araw, sina Huang Feng, Liu Mingjia, at Li Diu ay nanatili sa Wuyi City. Naghihintay sa pagdating ng digmaan sa pagitan ng Tianzhou Kingdom at Coolwind Kingdom. At sa mga ilang araw na ito, alam din nila na sa pagbabalik, ang grupo ni Yuan Liang ay sinalakay ng mga lalaking nakaitim na damit. Bagamat walang tiyak na balita, alam nilang tatlo na ang bagay na ito ay tiyak na may kaugnayan sa wulan ng kaharian ng Tianzhou. Gayunpaman, hindi lang naramdaman nilang tatlo na may mali, nagpalakpakan pa sila. At sa ilang araw na ito, dumami ang mga taong wulan sa Wuyi City. Karamihan sa mga taong ito ay mga buhong na magsasaka o ilang maliliit na sekta. Gayunpaman, bagamat mas marami ang mga taong wulan dito, walang mga nanggugulo tulad ng sa bayan ng Mangshan. Kung tutuusin, marami pa ring mga sundalo ang nakatalaga rito, at walang nang ahas na matakot sa kanila sa oras na ito. At sa araw na ito, ang malaking bilang ng mga taong wulan na nagtipon sa bayan ng Mangshan ay sa wakas ay dumating sa lungsod ng Wuyi, na naging dahilan upang mas masikip at masigla ang lungsod ng Wuyi. At nalaman ni Huang Feng na ang mga taong ito ay halatang higit pa kaysa sa huling pagkakataon na nakita niya sila. Obviously, pagkaalis niya, maraming tao ang nagkukumpulan doon. Ayon kay Liu Mingjia, sa pagkakataong ito, halos lahat ng mga wulan sa kaharian ng Tianzhou ay dumating. Kahit na ang ilang mga tao na nagretiro na at walang pakialam sa mga makamundong gawain ay lumabas sa pag-iisa. Ipinakita nito kung gaano kahalaga sa kanila ang bagay na ito. Nalaman ni Huang Feng na naging mas abala siya sa pagdating ng grupong ito ng mga tao. Maraming tao ang bumisita sa kanya. Bagamat ang mga taong ito ay hindi mga pinuno ng sekta ng iba't ibang mga sekta, sila ay mga taong may tunay na kapangyarihan sa kani-kanilang mga sekta. Hindi magaan ang kanilang impluwensya, at ang kanilang layunin ay halatang pareho sa dating sect leader na si Hua. Kaugnay nito, walang masabi si Huang Feng. Sa bagay, wala namang specific request ang kabilang partido kaya nagpanggap na lang siya na hindi niya naiintindihan ang intensyon ng kabilang partido para makaiwas sa gulo. Gayunpaman, nakilala pa rin ni Huang Feng ang sect leader na si Hua sa ilalim ng pakikipag-ugnayan ni Liu Mingjia at Li Diu. Si sect leader Hua ay napakagalang kay Huang Feng. Hindi niya sinasadyang magpahangin. Sinabi pa niya kay Huang Feng na kung kailangan niya ng anumang tulong o kung wala siyang naiintindihan tungkol sa cultivation, maaari niyang direktang tanungin siya. Dahil sa ugali ni sect leader Hua, kinainggitan ni Liu Mingjia at Li Diu si Huang Feng. Bagamat silang dalawa ay mga disipulo din ng Seven Luminary Sect, kadalasan ay hindi sila nakakatanggap ng anumang espesyal na pangangalaga. Sa katunayan, kung hindi dahil kay Huang Feng, ang dalawa sa kanila ay hindi magkakaroon ng pagkakataon na magkaroon ng ganoong kalapit na pakikipag-ugnayan sa sect leader. Pinahahalagahan din ni Huang Feng ang kabaitan ng kabilang partido, ngunit alam niyang bibiguin niya ang kabilang partido dahil hindi siya magtatagal dito. Hindi siya bagay dito. Habang naghihintay ang mga tao sa kaharian ng Tianzhou, sa wakas ay dumating ang hukbo ng Coolwind Country at ang mga taong wulan sa Wuyi City. Magsisimula na ang digmaan sa pagitan ng dalawang panig. Kabanata 456. Sa mga araw na ito, si Kung Ming Grandmaster ay nasa napakasamang mood dahil nabigo ang kanyang plano.
Bukod dito, nawalan siya ng dalawang pangalawang antas na master bago pa man nagsimula ang digmaan. Ito ay isang bagay na ayaw niyang makita. Noong una, wala siyang pakialam sa usapin ng pagpapahina ng moral ng mga martial artist ng kaharian ng Tianzhou. Mas mabuti kung ito ay magtagumpay. Kahit na hindi ito nagtagumpay, hindi ito mahalaga. Sa kakayahan ni Yuan Liang at ng lalaking may peklat na iyon, hindi magiging malaking problema para sa kanila ang pagtakas. Bukod dito, naghanda siya ng ilang magagandang bagay para kay Yuan Liang. Sa makatuwid, si Kung Ming Grandmaster ay hindi masyadong nag-aalala tungkol sa kaligtasan ng mga taong iyon. Gayunpaman, ang bagay na ito na hindi niya inaalala ay naaksidente. Wala sa mga taong iyon ang nakabalik. Bagaman walang tiyak na balita, alam niya na ang mga taong iyon ay malamang napatay na. Bukod dito, kahit na walang ebidensya na magpapatunay na ang bagay na ito ay ginawa ng mga martial artist ng kaharian ng Tianzhou, maaari niyang hulaan na ang bagay na ito ay tiyak na nauugnay sa kabilang partido. Ang mas hindi kasiya siya ay ang taong nakatalo sa isang pangalawang rate na master tulad ni Scarface ay talagang isang napakabata at hindi sikat na tao mula sa kaharian ng Tianzhou. Ang pagkakaroon ng gayong tao ay malinaw na isang malaking banta sa Coolwind Kingdom. Ang gayong kabataan ay nagawang talunin ng isang pangalawang antas na master sa murang edad. Pagkatapos, sa loob ng ilang taon, maaaring hindi siya katugma ng kabilang partido. Sa kabutihang palad, nagpa siya akong salakayin ang kaharian ng Tianzhou ngayon. Sa pagkakataong ito, hindi ko napababayaan ang kabilang partido. Natuwa si Kung Ming Grandmaster. Hindi niya mabigyan ng espasyo at panahon ang kabilang partido para lumago. Sa pagkakataong ito, dahil dumating siya at natuklasan ang pagkakaroon ng kabilang partido, dapat niyang patayin ang kabilang partido. Ito ay talagang kamanghamanghang. Sa araw na ito, magkasamang umakyat sa pader ng lungsod sina Huang Feng, Liu Mingjia, at Li Dio. Sa oras na ito, ang pader ng lungsod ay puno ng mga sundalo. Ang mga taong ito ay may hawak na mga sandata at matamang pinagmamasdan ang mga anino sa dikalayuan. Nakita ng mga mata ni Huang Feng na may tuloy-tuloy na itim na anino. Alam ni Huang Feng na iyon ang mga tent ng militar ng Coolwind Kingdom. Sinasabing sa pagkakataong ito, ang hukbo ng Coolwind Kingdom ay binubuo ng 300,000 sundalo. Ito ay isang itim na masa na hindi makita ng isa ang dulo. Ito ang unang pagkakataon na nakakita si Huang Feng ng isang sinaunang digmaan. Noong huling pagkakataon, nailipat din siya sa larangan ng digmaan. Gayunpaman, ito ay isang digmaan sa mga baril. Ibang-iba ito sa kasalukuyang digmaan. Oo, ang daming tao. Tumingin si Liu Mingjia sa malayo at bumantong hininga. Pagkatapos, ibinulong niya kay Huang Feng, nabalitaan ko na sasalakayin natin ang kampo ngayong gabi. Sneak attack. Nagtiwala ba sila? Hindi sila handa. Kumunot ang noo ni Huang Feng. Bagamat kadadating lang ng kabilang partido at tila hindi tahimik, hindi naman tanga ang kabilang partido. Hindi kaya sila nakapaghanda. Sino ang nakakaalam? Nabalitaan ko na ito ay napagdesisyonan ng mga general na nagbabantay sa lungsod at ng mga pinuno ng sekta pagkatapos ng isang talakayan. Nagkibit-balikat si Liu Mingjia at sinabing, palagi siyang may alam. Then, pupunta tayo. Tinanong ni Huang Feng ang tanong na mas inaalala niya. Sa tingin ko, hindi masyadong sigurado si Liu Mingjia tungkol dito. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon nalaman nilang tatlo na silang tatlo ay kailangang pumunta. Hindi lamang si Huang Feng, ngunit ang mga nagparehistro bilang mga rogue cultivator ay kailangang pumunta din. Ang mga buhong na magsasaka ay hindi gaanong nakikipagtulungan kaysa sa mga mula sa mga regular na sekta. Gayunpaman, mas mataas ang kanilang kakayahang lumaban ng mag-isa. Sa napakadilim na kapaligiran sa gabi, malinaw na mas kapaki-pakinabang para sa mga masasamang magsasaka na gumanap. Umalis sina Liu Mingjia at Li Dio kasama ang kanilang sekta. Ang kanilang 7 Luminaries sect ay kabilang din sa sneak attack team sa pagkakataong ito. Ngumiti lang ng mapait si Huang Feng. Wala siyang masyadong pakialam. Bukod dito, mas gusto pa niya ang ganitong uri ng kapaligiran dahil mas mahusay siyang gumanap sa ganitong uri ng kapaligiran. Gayunpaman, ang epekto ng kanyang shadow cloak ay hamina sa gayong kapaligiran. Kung tutuusin, maraming martial artist dito, at tiyak na marami ang nakakakilala kay Qinggang.
Ang kanyang shadow cloak ay halos isang uri ng Qinggang na may kasanayan. Sa gabi, hindi maganda ang gabi, at napakadilim ng ilaw. Eksaktong oras na para pumatay. Dahan-daang binuksan ang tarangkahan ng lungsod, at isang grupo ng mga sundalo ang sumakay palabas ng lungsod. Lahat ay may bakas ng mamamatay tao na aura. Sa likod nila ay may mga taong magulo ang damit at espada. Karamihan sa kanila ay walang mga kabayo. Siyempre, kakaunti lang ang hindi marunong sumakay ng kabayo. Kaya lang karamihan sa kanila ay hindi kayang bumili ng kabayo. Si Huang Feng ay kasama rin sa grupong ito. Isa siya sa iilan na hindi marunong sumakay ng kabayo. Gayunpaman, mukhang hindi na ito mahalaga ngayon dahil kahit marunong siyang sumakay ng kabayo, hindi siya makakabili ng kabayo dito. Hindi pinapayagan ng mga sundalo ang mga taong ito na gumamit ng mga kabayo. Sa mata ng mga sundalong ito, itong mga martial artist na walang kahit katiting na disiplina ay magaling makipaglaban. Gayunpaman, pagdating sa larangan ng digmaan, wala silang gaanong pakinabang. Kaya naman, hindi na nila hinintay na magtipon ang mga taong ito at nagkusa na salakayin ang kampo ng kaaway. Pinatunayan ng mga katotohanan na ang commander ng kalaban ay hindi tanga at hindi ganap na hindi handa. Nang makapasok ang mga sundalong ito sa kampo, lumitaw ang tumatambangan na mga sundalo ng kalaban. Ang labanan sa pagitan ng dalawang panig ay agad na pumasok sa isang puting mainit na estado. Ang mga napiling lumahok sa ambush mula sa Tianzhou Kingdom ay tiyak na mga eksperto, at ang Freshwind Kingdom ay inihanda ng maaga. Sa makatuwid, ang dalawang panig ay walang malinaw na panalo sa maikling panahon. Gayunpaman, ang sitwasyon ay malinaw na pabor sa Freshwind Kingdom. Pagkatapos ng lahat, ito ang kanilang kampo, at mas marami silang mga tao kaysa sa kaharian ng Tianzhou. Sa makatuwid, maaari nilang patuloy na palibutan ang kaaway. Nang si Huang Feng at ang iba pa ay dumating sa pinangyarihan, ang mga sundalo ng kaharian ng Tianzhou ay dumanas na ng maraming casualty. Gayunpaman, ang mga taong ito ay malinaw na mapagmataas na mga sundalo. Kahit na sila ay dumanas ng maraming pagkalugi, hindi sila nataranta at ipinagpatuloy ang pagpatay sa kalaban. Gayunpaman, sa oras na ito, alam din nila na ang pananambang na ito ay nabigo at handa ng umatras. Ang pagdating ng mga martial artist mula sa Tianzhou Kingdom ay nagbigay ng pag-asa sa mga sundalong ito. Ang mga martial artist na ito, sa ganitong magulong sitwasyon, ay tila parang isda sa tubig. Ang kanilang pagganap ay mas mahusay kaysa sa mga sundalo. Gayunpaman, nang pinapatay ng mga martial artist ng kaharian ng Tianzhou ang kalaban sa kanilang puso, lumitaw din ang mga martial artist ng Coldwind State. Sa orihinal, ang mga taong ito ay dapat na lumitaw ng mas maaga, ngunit sila ay pinigilan ni Grandmaster Kung Ning. Kung tutuusin, bagamat gusto niyang talunin ang kaharian ng Tianzhou, gusto rin niyang pahiniin ang lakas ng hukbo ng Coldwind State sa parehong oras. Kaya naman, naghintay siya ng ilang sandali, at sa pagkakataong ito, nagpakita siya sa tamang oras. Ang kaliskis ng tagumpay sa eksena ay nagsimulang tumugilid patungo sa gilid ng Freshwind Kingdom. Kabanata 457. Kamusta ang sitwasyon doon? Sa City Lord's Mansion ng Wui City, isang general na nakasuot ng heavy armor ang nagtanong sa katabi niya. Ang lungsod ng Wui ay naiiba sa ibang mga lungsod at bayan. Ito ay isang hangganang lungsod, kaya ang general na nagbabantay sa lungsod ay siya ring Panginoon ng lungsod. Masasabing isa itong ganap na militarisadong lungsod, at ang lahat ng kapangyarihan ay nasa kamay ng isang tao. Siyempre, kapag nagkaroon ng digmaan, hindi magkakaroon ng masyadong maraming paghihigpit. Sa pag-uulat sa general, matagal nang inihanda ang kampo ng militar ng Coldwind Country. Ang aming sneak attack team ay tinambangan ng kalaban, sabi ng isang taong mukhang iskolar sa tabi niya. Tumanggo lang ang general ngunit hindi ito masyadong pinansin. Hanggat hindi tanga ang general ng kalaban, hindi siya magiging hindi handa. Gayunpaman, nagpadala pa rin siya ng isang sneak attack team. Siyempre, mas maganda kung magtagumpay sila. Nabigo man sila, maaari pa rin nilang bigyan ng lakas ang kalaban at kasabay nito, maaari rin nilang abalahin ang pahinga ng kalaban. Bukod dito, hindi siya nagpadala ng maraming tropa sa pagkakataong ito. Ang malalaking sekta na iyon ay hindi nagpadala ng napakaraming tao, ngunit maraming individual na magsasaka ang nagpadala.
Sa opinyon ng general, ang mga individual na magsasaka ay hindi makapagbigay ng mas maraming tulong tulad ng mga malalaking sekta. Sa makatuwid, ito ay pinakamahusay na hayaan silang makilahok sa ganitong uri ng pag-atake. Ipaalam kaagad sa akin kung mayroong anumang balita, sabi ng general. Bago umalis ang sneak attack team, inutusan niya sila na kung handa ang kalaban, dapat silang umatras kaagad. Gayunpaman, hindi niya alam kung gaano karaming mga tao ang maaaring umatras sa huli. Oo, sabi ng scholar, siya ang tagapayo ng general, kaya natural niyang sinunod ang desisyon ng general. Sa oras na ito, nakikipaglaban si Huang Feng sa mga martial artist ng Coolwind Country. Bago lumitaw ang mga martial artist na ito, nakipag-away na siya sa mga ordinaryong sundalo ng Coolwind Country ng ilang sandali at nagkaroon ng ilang resulta. Gayunpaman, sa ganitong uri ng kapaligiran, imposible para sa kanya na magkaroon ng oras upang pugutan sila ng ulo. Bukod dito, ang mga ulo ng mga taong ito ay hindi mahalaga. Gusto ni Huang Feng na gumawa ng malaking bagay dito. Gayunpaman, bago niya mahanap ang kanyang target, lumitaw ang mga martial artist ng Coolwind Country. Napakataset ng eksena. Ang mga martial artist ng magkabilang panig ay lumaban, at ang mga ordinaryong sundalo ay unti-unting lumayo sa kanila. Ito ang pinakamapanganib na panahon. Noong nanood si Huang Feng ng TV noon, palagi niyang nararamdaman na ang labanan sa pagitan ng mga master ay napaka-interesante at napaka-cool. Gayunpaman, dugo na lang ang natitira. Isa-isa silang tinuturing na martial arts master sa mata ng mga ordinaryong tao. Gayunpaman, madali silang napatay ng mga tao ng kabilang partido. Hindi man lang nakita ng ilang tao kung sino ang pumatay sa kanila bago sila namatay. Kung tutuusin, sobrang gulo ngayon. Bukod sa madilim na kapaligiran, tiyak na maaapektuhan ang kanilang paningin. Gayunpaman, si Huang Feng ay walang gaanong oras at lakas para pakialaman ang mga gawain ng ibang tao dahil bigla siyang nakaramdam ng malakas na hangin na nagmumula sa kanyang likuran. Si Huang Feng ay hindi masyadong nag-isip at lumipat sa gilid. Pagkatapos noon, nakita niya ang isang broadsword na humahampas sa kanya mula sa gilid. Gayunpaman, kahit na sapat ang lakas ng broadsword ng taong ito, hindi nito maabot ang antas ng broadsword Shi. Si Huang Feng ay hindi maaaring magdulot ng anumang banta kay Huang Feng. Inikat ni Huang Feng ang kanyang katawan at naglabas ng suntok. Tinamaan nito ang noo ng kalaban at direktang nagpalipad sa kanya. Sa orihinal, ang lakas ni Huang Feng ay halos nasa antas ng isang pangatlong antas na master. Gayunpaman, ang dami ng panloob na lakas sa kanyang demon martial arts ay hindi gaanong na nakaapekto sa kanyang labanan. Gayunpaman, pagkatapos na masipsip ang panloob na lakas ng lalaking may peklat na mukha, ang dami ng panloob na lakas sa kanyang katawan ay nagkaroon ng malinaw na paglukso. Ang kanyang panloob na lakas ay biglang bumagsak sa ikatlong antas ng kaharian at umabot sa ikalawang antas na kaharian. Bilang karagdagan, ang kapangyarihan ng kanyang panloob na lakas ay mas malakas kaysa sa ordinaryong panloob na lakas. Sa makatuwid, batay lamang sa dami ng lakas ng loob sa kanyang katawan, isa na siyang pangalawang antas na master. Sa makatuwid, ang lakas ng kanyang suntok ay napakalakas na ang kanyang kalaban ay hindi niya kalaban. Matapos matamaan ng suntok niya, kahit hindi siya mamatay, malamang na masugatan siya ng husto. Sa ganitong kapaligiran, kung siya ay malubhang nasugatan, kung siya ay mabubuhay sa huli ay magiging isang problema. Sa sandaling kumilos si Huang Feng, hindi siya tumigil. Patuloy niyang inatake ang mga martial artist ng Coolbreeze Country. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na ipagpatuloy ang pagsipsip ng panloob na lakas ng mga taong iyon sa gayong kapaligiran. Pagkatapos ng lahat, sa proseso ng pagsipsip ng panloob na lakas, siya at ang mga taong hinihigop ay hindi makagalaw. Ang hindi makagalaw sa ganitong magulong kapaligiran ay walang pinagkaiba sa panliligaw kay kamatayan. Di nagtagal, alam ng maraming tao sa Coolbreeze Country na hindi dapat gawing trifle si Huang Feng. Sa makatuwid, ang karamihan sa mga tao ay sinasadyang lumayo kay Huang Feng. Gayunpaman, hindi nilayo ni Huang Feng na magpatuloy sa paghabol. Sa halip, direktang pinili niyang tumakas. Tutal wala naman dito ang target niya. Matapos makahanap ng lugar kung saan walang masyadong tao, mabilis na bumangon si Huang Feng sa ere.
Ang kanyang taas ay mas mataas kaysa sa mga gumamit ng Qinggang, kaya walang nakatuklas sa kanyang pag-iral. Nakatayo sa isang mataas na altitude, ang isa ay maaaring makakita ng higit pa. Malinaw na nakikita ni Huang Feng ang sitwasyon ng buong kampo ng militar ng Cool Breeze Country. Sa isang lugar na malayo, nakita ni Huang Feng ang isang tolda na mas malaki kaysa sa ibang mga kampo ng militar. Nahulaan ni Huang Feng na maaaring ito ang lugar kung nasaan ang commander ng Cool Breeze Country. Sa makatuwid, si Huang Feng ay hindi nag-atubili at mabilis na lumipad. Hindi nagtagal ay nakarating na siya sa paligid ng tent. Bagamat ang tent na ito ay malayo sa lugar kung saan nangyari ang labanan, nalaman ni Huang Feng na ang mga hakbang sa proteksyon dito ay napakahigpit. Maraming sundalo ang nagbabantay sa pasukan ng tolda. Bukod dito, nalaman din ni Huang Feng na maraming tao ang nakatago sa paligid. Ang mga aura ng mga taong ito ay hindi mahina, at tila kapantay ni Yuan Liang. Sa makatuwid, si Huang Feng ay hindi nagmamadaling bumaba. Sa halip, naghintay siya ng pagkakataon at nag-isip ng plano. Hindi nagtagal, nagkaroon ng ideya si Huang Feng. Nakarating siya sa hindi kalayuan at nakahanap ng pagkakataon na patayin ang isang ordinaryong sundalo ng Cool Breeze Country at magpalit ng damit ng sundalo. Pagkatapos, tumakbo si Huang Feng patungo sa malaking tent habang sumisigaw, "Mag-ulat, may air report ang frontline na kampo ng militar." Ang mga taong nagbabantay sa pasukan ay hindi siguro inaasahan na may magpapanggap na isang ordinaryong sundalo na papasok. Bukod dito, alam nilang nababahala ang kanilang general sa frontline military camp. Sa makatuwid, hindi nila kinwestiyon si Huang Feng at direktang pinapasok siya. Hindi inaasahan ni Huang Feng na magiging pabaya ang kabilang partido. Gayunpaman, hindi siya tumigil at mabilis na pumasok sa tent. Nang pumasok siya sa tent, natuklasan ni Huang Feng na medyo kakaunti ang tao sa loob. Lahat ay nakasuot ng battle armor, at tila may pinag-uusapan. Naramdaman ni Huang Feng ang ilang aura mula sa mga taong ito, ngunit sila ay bahagyang mas mahina kaysa kay Yuan Liang. Bukod dito, walang mga Jiangho dito. Malinaw, ito ay isang magandang pagkakataon upang gumawa ng isang hakbang. Kabanata 458. Anong problema? Habang si Huang Feng ay tulala pa rin, ang taong mukhang general na nakatayo sa gitna ay nagtanong. Gayunpaman, nang magsalita siya, hindi siya tumingin kay Huang Feng. Sa halip, nagpatuloy siya sa pakikipag-usap sa mga taong nakapaligid sa kanya. Itinaas ni Huang Feng ang kanyang ulo at tumingin sa paligid. Pagkatapos noon, hindi na siya nagsalita ng kalokohan. Direkta siyang lumipad at ginamit ang punyal na nakuha niya lang sa larangan ng digmaan para laslasin ang lalamunan ng taong pinakamalapit sa kanya. Tila natulala ang mga tao sa paligid sa biglaang pangyayaring ito. Natigilan ang ilan sa kanila. Walang gumawa ng ingay, at walang gustong tumakas o atakihin si Huang Feng. Nag-react lang sila nang hiwain ng punyal ni Huang Feng ang lalamunan ng pangalawang tao. "Guards, may assassin!" Sigaw ng nasa gitna. Ang iba ay sumugod din patungo kay Huang Feng. Gayunpaman, ang bilis ni Huang Feng ay napakabilis pa rin. Gamit ang wave-like subtle steps at ang shadow cloak, mabilis siyang umiwas sa mga taong ito na hindi kasing lakas niya. Kasabay nito, walang awa niyang inani ang kanilang buhay. Nang pumasok ang mga sundalong nagbabantay sa labas, napatay na ni Huang Feng ang lahat ng iba pa. Tanging ang taong nagsalita sa simula ay hindi patay. Gayunpaman, siya ay nasugatan na niya. Inabot ni Huang Feng ang taong ito. Hindi niya ito pinatay, hindi dahil gusto niyang palayain siya, kundi dahil gusto niyang hulihin siya ng buhay. Malinaw, kadalasan, ang isang buhay na tao ay mas mahalaga kaysa sa isang patay na tao. Bukod dito, ang taong ito ay may pinakamalakas na panloob na lakas sa mga taong ito. Gayunpaman, tulad ng paghawak ni Huang Feng sa balikat ng taong ito, dalawang figure ang sumabog sa hangin. Dalawang figure ang mabilis na nagbukas ng tolda at lumipad patungo sa kanya. Ang aura ng kabilang partido ay ganap na nakalock sa kanya. Kahit na napansin na ni Huang Feng ang kabilang partido at gustong umiwas sa oras, ang kanyang braso ay sinaksak pa rin ng isang taong may espada. Agad na umagos ang dugo. Sumimangot si Huang Feng, ngunit wala siyang pakialam sa mga taong ito. Hinawakan niya ang general at mabilis na bumangon. At the same time, nakatakas siya. Pagkatapos ng lahat, ito ang base ng kabilang partido.
Habang tumatagal siya, mas lalo siyang nasa panganib. Magnanakaw. Saan sa tingin mo pupunta? Gustong umalis ni Huang Feng, ngunit maraming tao ang ayaw siyang pakawalan. Ang dalawang figure na kalalabas lang ay patuloy na humahabol sa kanya. Nang umalis si Huang Feng sa tent, nakita niya ang maraming itim na figure na lumilipad patungo sa kanya mula sa lahat ng direksyon. Ang lakas ng mga taong ito ay hindi mas mababa sa second rate. Sinundot ko talaga ang pugad ng puta. Si Huang Feng ay tumawa ng mapait sa kanyang puso. Gayunpaman, hindi huminto ang kanyang katawan. Alam niyang sa oras na ito, kapag tumigil siya saglit, baka hindi na siya makatakas. Bagamat mayroon siyang mahiwagang wave-like subtle steps, sa sandaling napalibutan siya ng napakaraming eksperto sa pangalawang antas, gaano man ito kagila, wala itong silbi. Gayunpaman, sa isang sitwasyon kung saan siya ay napapaligiran ng napakaraming eksperto sa pangalawang antas, ang epekto ng parang wave na subtle steps ay lubhang nabawasan. Gayunpaman, hindi naging problema ang paggamit nito sa paglusob sa mga ordinaryong sundalo. Sa makatuwid, si Huang Feng ay hindi lumipad sa kalangitan. Pagkatapos ng lahat, iyon ay magiging masyadong halata. Sa halip, dinala niya ang general na kaka-knockout niya at sinira ang mga ordinaryong sundalo. Hindi maganda ang ilaw sa pinangyarihan sa simula. Dagdag pa rito, nakaharang ang mga ordinaryong sundalo sa kanilang line of sight. Sa makatuwid, hindi naging madali para sa mga eksperto na subaybayan si Huang Feng. Bilis, humabol sa direksyon ng Wui City. Ang taong iyon ay dapat na mula sa kaharian ng Tianzhou. Dapat nating iligtas ang general. May nag-react na at sumigaw ng malakas. Kaya, ang mga eksperto na nawala ng paningin ay nagsimulang direktang humabol sa direksyon ng Wui City. Sa kanilang isip, nahuli ni Huang Feng ang kanilang general at tiyak na pupunta sa Wui City. Hindi nagkamali ang kanilang hula. Matapos makalusot si Huang Feng sa mga ordinaryong sundalo, dumiretso talaga siya sa Wui City. Gayunpaman, ang kanyang malawave na subtle steps ay isang top-class na Qinggang. Talagang hindi ito maihahambing sa ordinaryong Qinggang ng mga dalubhasang iyon sa pangalawang antas. Kailangang malaman ng isa na sa mundo ng demigods and semi-devils, umasa si Duan Yu sa malawave na subtle steps na ito. Sa mga tuntunin ng dalisay na lakas ng binti, kahit si Qiao Feng ay hindi kasing husay niya. Makikita kung gaano kabilis ang Qinggang na ito ay maaaring gamitin sa paglalakbay. Kahit ang bilis ng Shadow Cloak ay hindi siya maabutan. Sa makatuwid, nang ang mga eksperto na humahabol kay Huang Feng ay malayo pa sa Wui City, sila ay walang magawang panuurin habang buhati ni Huang Feng ang kanilang general at lumipad papunta sa gate ng lungsod. Ano ang dapat nating gawin? Napahinto lang ang mga humahabol. Hindi sila ng ahas na direktang sumugod sa Wui City. Pagkatapos ng lahat, ang kahariang Tianzhou ay hindi dapat pabayaan. Sa kakaunti lang nila, siguradong hindi na sila makakabalik ng buhay. Ano pa bang magagawa natin? Retreat muna tayo at hintayin ang pagdating ni General Wu bukas. Sabi ng katabi niya, iyon lang ang magagawa natin. Hindi ko akalain na may ganoong eksperto ang kaharian ng Tianzhou. Sa pagtugis ng napakarami sa atin, makakatakas talaga siya. At saka, may dala siyang tao. May bomb-ontong hininga. Oo, marahil ang pag-ataking ito sa kaharian ng Tianzhou ay hindi magiging kasing kinis gaya ng inaakala natin. Sa oras na ito, malapit nang matapos ang labanan malapit sa kampo ng Culbris Kingdom. Ang mga dating sumubok na pumasok sa kampo ay namatay sa labanan o umatras. Ganoon din ang nangyari sa mga martial artist na iyon. Hinabol sila ng hukbo ng Culbris Kingdom at mga martial artist hanggang sa Wui City bago sila napilitang umatras. Gayunpaman, sa palihim na pag-ataking ito, ang kaharian ng Tianzhou ay malinaw na dumanas ng matinding pagkalugi. Hindi lamang sila nawala ng maraming elite na sundalo, ngunit marami rin silang nawalang martial artist. Karamihan sa kanila ay walang kaakibat na martial artist. Ang masamang pakiramdam ni Grandmaster kung nitong mga nakaraang araw ay sa wakas ay mas maganda ngayon. Marami na silang napatay na martial artist ng Tianzhou Kingdom ngayong gabi. Bukod dito, ang parehong hukbo ng dalawang bansa ay nagdusa ng ilang pagkalugi. Para sa kanya, ito ay isang magandang bagay. Gayunpaman, ang kanyang mabuting kalooban, matapos malaman na ang general ng kanyang panig ay nahuli, ganap na nawala.
Bagamat gusto niyang pahiniin ang kapangyarihan ng Imperial Court ng Coolbreeze Kingdom, ang kanyang general ay nahuli mismo sa ilalim ng kanyang ilong. Malinaw na ito ay isang nakakahiyang bagay para sa kanya. Alam mo ba kung sino ang may gawa nito? Tanong ni Master Kung Ming sa isa sa mga sundalong nakabantay noon. I didn't see clearly. Sobrang dilim nung time na yun at magulo yung scene. Kaya hindi ko nakita ng malinaw yung itsura nung tao. Sagot ng sundalong nakabantay. Hindi niya alam kung bakit, ngunit pagkatapos marinig ang mga salita ng sundalong ito. Nag-flashback sa isip ni Master Kung Ming ang pangyayari kung saan natalo si Scarface sa isang hindi kilalang tao mula sa kaharian ng Tianzhou. Hindi niya namamali na iniugnay ang dalawang pangyayari. Maaaring ang dalawang insidenteng ito ay ginawa ng iisang tao. Nag-aalinlangan si Master Kung Ming. Sa kabilang panig, ang mga sundalong umalis sa lungsod ay bumalik sa Wuyi City ng 2 at 3. Marami pa rin sa kanila ang nasugatan, at hindi maganda ang kanilang kalooban dahil tinambangan sila ng iba. Sila ay dumanas ng maraming pagkalugi, ngunit wala silang nakuhang anumang resulta. Kabanata 459. Si Grandmaster Kung Ming ay nasa masamang kalagayan, at gayon din ang general ng kaharian ng Tianzhou. Bagamat handa siyang dumanas ng mga pagkatalo bago niya ipadala ang kanyang mga tropa, hindi niya inaasahan na magiging ganoon kalaki ang pagkatalo. Sa mga sundalong umatake, wala pang isa sa 10 ang nakaligtas. Masasabing tuluyan na silang nalipol. Halata na inaasahan na ng kalaban na sasalakayin niya ang kampo. Ang mga taong Jiangho ay mas mabuti. Kung tutuusin, mas maginhawa para sa kanila ang ganitong uri ng magulong labanan. Gayunpaman, dumanas pa rin sila ng maraming pagkalugi. Kasabay nito, alam din niya na ang mga martial artist ng Cool Wind Nation ay mas malakas kaysa sa Tianzhou Kingdom. Kapag ang mga taong ito ay umatake sa regular na hukbo, ang kanyang mga tropa ay magdaranas ng matinding pagkatalo. Sa makatuwid, si General Qin ay nasa masamang kalagayan. Ikinulong niya ang sarili sa Castellan's Mansion at nag-isip ng countermeasures. Ang hukbo sa kwartel sa labas ng lungsod ay ang taliba lamang ng hukbo ng Cool Wind Nation. Nasa likod pa rin nila ang pangunahing hukbo. Gayunpaman, darating sila bukas ng umaga. Kapag dumating na sila, malalaman niya na nagsimula na ang tunay na pagsubok. Habang nag-iisip ng countermeasure si General Qin, biglang itinulak ang pinto ng kanyang silid. Napakunot ang noo niya dahil sa kawalan ng kasiyahan. Kapag nag-iisip siya, ayaw niyang maistorbo. Gayunpaman, nang makita niyang ang taong dumating ay ang kanyang pinagkakatiwalaang katulong, hindi siya nagmadaling magalit. Ang kabilang partido ay palaging isang mature at matatag na tao. Para maging ganito ang ugali niya, dapat may nangyari. Hindi kaya nagsimulang salakayin ng mga tao sa kabilang panig ang lungsod. General, magandang balita. Tila hindi napansin ng aide ang sama ng loob sa mukha ng kanyang general. Naglakad siya palapit sa kanya na puno ng saya ang mukha. Oh, anong magandang balita? Nang marinig na magandang balita iyon, lumuwag ang mga kilay ni General Qin. Bagamat hindi niya alam kung ano iyon, dahil magandang balita iyon, hindi na kailangang mag-alala. Sa mga nagkalat na martial artist na kalalabas lang ng lungsod, may nakahuli ng malaking isda. Sabi ng aide, malaking isda, gaano kalaki? Nagdududang tanong ni General Qin. Sa ganoong uri ng magulong sitwasyon, kahit na nakuha nila ang isang bihag, hindi ito magiging isang napakahalagang tao. Gayunpaman, upang magawang masabik ang kanyang tagapayo, ang kabilang partido ay dapat na isang taong may ilang katayuan. Ang nahuli ay ang general ng taliba ng Cool Wind Nation. Walang tigil na sabi ng aide hanggang sa nabigla siya sa kamatayan. Ano, sinabi mo na nahuli ang general ng Cool Wind Nation ng Cool Wind Nation? Tanong ni General Qin na puno ng pagtataka ang mukha. Eksakto, baka may mali. Hindi pa rin makapaniwala si General Qin. Sa pagkakataong ito, 3,000 tao lamang ang lumabas upang salakayin ang kampo, ngunit ang kabilang panig ay mayroong 50,000 mga taliba sa labas ng lungsod. Bukod dito, ang kabilang panig ay inihanda. Sa ganitong mga kalagayan, paano nila mahuhuli ang general ng kabilang panig? Kahit anong tingin niya dito, imposible. Hindi pwedeng magkamali. Nang makatanggap ako ng balita, pinuntahan ko siya ng personal. Siya ang pinuno ng kabilang panig.
Ang Heavenly Boat Nation at ang Fresh Wind Nation ay matagal nang magkaaway. Hindi ito ang unang beses na nag-away sila. Sa makatuwid, kilala ng Fresh Wind Nation ang mga pangunahing general ng kabilang panig. Bilang pinakamahalagang tagapayo ng Fresh Wind Nation, halatang alam din niya ang mga larawan. Sa pangkalahatan, ang mga maaaring maging taliba ay pawang magigiting na hukbo. Ang mga maaaring mamuno sa gayong mga tropa ay napakalakas din at may napakalakas na kakayahan sa pamumuno. Para sa ganoong tao na mahuli ng biglaan ay talagang nakakagulat. Bukod dito, sa kapaligirang iyon ngayon lang, talagang hindi pinatay ni Huang Feng ang kabilang partido. Sa halip, direkta niyang nahuli ang kabilang partido na mas hindi ka panipaniwala. Tara na at tingnan natin. Hindi napigilan ni General Qin na sabihin. Alam niya kung sino ang pinuno sa pagkakataong ito. Bilang nagtatanggol na general ng border city na ito, hindi ito ang unang pagkakataon na nakipag-usap siya sa kabilang partido. Gayunpaman, hindi niya talaga nakita ang kabilang partido noon. Hindi niya lang akalain na sa pagkakataong ito ay mabibihag ng kanyang mga kampan ang kabilang partido. Matapos personal na makita ni General Qin ang kabilang partido, wala siyang kahit katiting na pagdududa. Bagamat hindi niya nakita ang taong ito ng kanyang sariling mga mata, malinaw niyang naalala ang kanyang larawan. Walang ganap na pagkakamali. Sino yun? Sino ang nakahuli sa kanya? Sabi ni General Qin na puno ng pananabik ang mukha. Ang makahuli ng ganoon kalaking isda bago ang opisyal na pagsisimula ng digmaan ay tiyak na isang kaaya-ayang sorpresa. Ito ay isang tao na tinatawag na Huang Feng. Dati, dinala niya ang pinuno sa aming tanggapan ng pagpaparehistro upang matanggap ang gantimpala. Ayon sa kanya, noong oras na iyon sa kampo, bukod sa pinuno, may iilan pang mga tao na nakasuot ng mabibigat na sandata. Gayunpaman, ang mga taong iyon ay pinatay niya. Naramdaman ng mga tao sa tanggapan ng pagpaparehistro na ang bagay na ito ay masyadong kabalbalan at hindi nang ahas na ibigay sa kanya ang gantimpala. Kaya, tinawag ako upang kumpirmahin ito. Paliwanag ng aide sa kanyang general. Talagang may kakayahan ng taong ito na tinatawag na Huang Feng. Ang mundo ng martial arts ng ating bansa Tianzhou ay talagang puno ng mga nakatagong dragon at nakayukong tigre. Sabi ni General Qin na may damdamin. Kung ano ang sinabi niya tungkol sa pagpatay sa ibang tao, hindi dapat peke ang mga taong iyon. Tutal, hindi naman ordinaryong tao ang makakasama ng lalaking ito. General, ang gantimpala, tanong ng katulong. Kung nakapatay siya ng isa o dalawang tao, siya pa rin ang magdedesisyon. Gayunpaman, si Huang Feng ay talagang walang awas sa pagkakataong ito. Pinatay niya ang isang grupo ng mga tao at nagbalik pa ng isang malaking grupo. Ang kabuoang gantimpala ay hindi maliit na bilang, kaya kailangan niyang pag-isipang mabuti ito. Eto, ibigay ito ng walang pag-aalinlangan. Para sa gayong may kakayahang tao, paano natin siya hahayaang magkamali? Sinabi ni General Qin nang hindi man lang nag-iisip tungkol dito. Dati, nag-aalala pa rin siya sa katotohanang masyadong malakas ang martial arts world ng Fresh Wind State. Ngayong biglang sumulpot ang isang dalubhasa sa kanyang panig, paano niya hahayaang magkamali ang kabilang partido? Marahil ay kakailanganin pa niya ang tulong ng kabilang partido kung tatanggapin niya ang hamon. Oo, gagawin ko kaagad. Sagot ng katulong. O sige, dalhin mo siya sa akin kapag may oras ka. Sabi ni General Qin, noong una, gusto niyang makita ang kabilang partido ngayon. Gayunpaman, napakagabi na, at ang kabilang partido ay dumaan lamang sa isang matinding labanan. Obviously, kailangan niyang magpahinga. Bagamat palaging nararamdaman ni General Qin na ang mga taong walang kaugnayan ay hindi masyadong kapakipakinabang, palagi niyang iginagalang ang isang dalubhasa tulad ni Huang Feng. Kaya naman, ayaw niyang istorbohin ang kabilang partido ng gabing-gabi. Sa oras na ito, hindi pa rin alam ni Huang Feng na siya ay naaalala ni General Qin. Sa oras na ito, medyo nanlumo siya nang bumalik siya sa inn. Dati, kapag dinala niya ang general, sinabi talaga ng nasa registration office na hindi sila sigurado sa bagay na ito at bukas na lang siya magbibigay ng sagot. Iniisip ni Huang Feng kung gusto ng kabilang partido na kunin ang kanyang gantimpala. Sa kabutihang palad, bago ibigay ni Huang Feng ang general, nakuha na niya ang lahat ng kanyang panloob na enerhiya. Ito ang talagang gusto niya. Kung tungkol sa gantimpala, mas mabuti kung makuha niya ito.
Kahit hindi, saglit lang siyang ma-depress. Kabanata 460. Kuya Huang, okay ka lang ba? Hindi nagtagal pagkarating ni Huang Feng sa inn, nagsama-sama sina Liu Mingjia at Li Dio. Halata namang walang nangyari sa kanila sa nakaraang labanan. Gayunpaman, pareho silang mukhang pagod, ngunit sa parehong oras, sila ay nasa sabik. Ito ang unang pagkakataon na nakalaban nila ang ibang martial artists. Bukod dito, ito ay laban sa isang kaaway na bansa. Ayos lang ako, kamusta na kayo? Sa totoo lang, nag-aalala pa rin si Huang Feng sa dalawa. Kahit na may nangyari sa kanya, makakabalik lang siya sa realidad. Gayunpaman, magkaiba sina Liu Mingjia at Li Dio. Sila ang mga katutubo ng lugar na ito. At saka, parang kakasimula pa lang nilang mag-aral ng martial arts kanina pa. Sa nakaraang kapaligiran, napakadaling mangyari sa kanila. Gayunpaman, tila hindi kailangan ng kanyang mga alalahanin. Walang nangyari sa kanilang dalawa. Hoy, masasaktan ba tayo ng mga bastard na iyon mula sa Coolwind Country? Casual na sinabi ni Liu Mingjia, Brother Huang, hindi mo alam, pero nakapatay lang ako ng 2 bastard mula sa Coolwind Country. Kuya Huang, huwag kang makinig sa kanyang pagmamayabang. Ang taong ito ay natakot hanggang sa mamatay. Kung hindi dahil sa akin, baka hindi na siya makabalik, sabi ni Li Dio. Sino nagsabi niyan? Kailan ako natakot? Sabi ni Liu Mingjia na may pulang mukha. Pagkatapos noon ay masigla pa rin silang tatlo at pinag-usapan ang laban. Bagamat silang tatlo ay nakabalik ng buhay, hindi marami ang maaaring makabalik ng buhay. Sa makatuwid, sina Liu Mingjia at Li Dio ay parehong nag-aalala tungkol sa kanilang kinabukasan. Kinaumagahan, nang kakagising lang ni Huang Feng, sinabihan siyang pumunta sa general ng lungsod. Nag-isip sandali si Huang Feng at naunawaan ang dahilan. Napakaganda ng saloobin ni General Qin kay Huang Feng. Bagamat nagulat siya sa murang edad ni Huang Feng, binigyan niya ito ng mga gantimpala at paghihikayat na nararapat sa kanya. Sa wakas ay nakuha ni Huang Feng ang gantimpala na nararapat sa kanya. Ito ay higit pa sa inaasahan niya. Ito ay talagang 5,000 tael ng pilak. Dahil masyadong malaki ang bilang, nagbigay siya ng mga banknotes kay Huang Feng. Hindi talaga gusto ni Huang Feng ang mga banknote. Kung tutuusin, hindi mapapalitan ng pilak ang bagay na ito nang ibalik niya ito sa sarili niyang mundo. Sa makatuwid, ginusto niya ang pilak. Magagamit pa rin ang bagay na iyon sa modernong mundo. Pagkatapos noon, hinimok pa ni General Qin si Huang Feng, sinabihan siyang ipagpatuloy ang pagsisikap. Ang kahulugan sa likod ng kanyang mga salita ay kung patuloy na gagawa si Huang Feng ng mga karapat-dapat na gawa, tutulungan niya si Huang Feng na humiling ng promosyon sa kanyang kamahalan. Si Huang Feng ay hindi gaanong interesado sa bagay na ito. Siyempre, kailangan pa rin niyang maging magalang sa kanyang mga salita. Pagkalabas ng City Lord's Mansion, si Huang Feng ay napalibutan nina Liu Mingjia at Liu Mingjia. Ngayon lang nila nalaman na si Huang Feng ay nakagawa ng isang malaking bagay ng tahimik. Paulit-ulit nilang binati si Huang Feng. Ang mga pinuno ng iba pang mga sekta ay mas interesado kay Huang Feng. Kung hindi dahil sa apurahang sitwasyon ng digmaan, maaaring sila mismo ang pumunta kay Huang Feng. Nang malapit na ang tanghali, sa wakas ay dumating ang hukbo sa labas ng lungsod. Nang dumating ang hukbo, hindi man lang sila nagpahinga at naglunsad ng pag-atake. Bilang resulta, nasaksihan ni Huang Feng ang isang sinaunang labanan sa pagkubkob sa unang pagkakataon. Ang isang madilim na masa ng mga silhouette ng tao ay mabilis na lumapit sa mga pader ng lungsod. Bago pa tuluyang magsara ang dalawang panig, nagsimula na ang mga mamamana na ipakita ang kanilang lakas. Ang madilim na ulap ng mga palaso ay lumipad patungo sa magkabilang panig. Nararamdaman ni Huang Feng na kahit na siya ay isang pick second-rate na eksperto, hindi siya makakatakas. Mabuti na lang at nasa ibabaw siya ng mga pader ng lungsod at may mapagtataguan. Nang magsimula ang pagulan ng palaso, ang magkabilang panig ay nagsimulang magdusa ng mga casualty. Bukod dito, patuloy na tumaas ang bilang ng mga nasawi. Ang mga sundalo ng Coolwind Nation ay palapit ng palapit sa mga pader ng lungsod. Isa-isang nagtayo ng mga hagdan. Rinig na rinig ang hiyawan at hiyawan kung saan-saan.
Ang mga sundalo sa itaas ng mga pader ng lungsod ay naghanda ng mga gumugulong na troso at mga bato ng maaga at inihagis ang mga ito sa mga pader ng lungsod, na nagwasak sa mga sundalong kaaway na umaakyat sa mga hagdan. Gayunpaman, hindi nito napigilan ang kaaway na magpatuloy sa pag-akyat. Isa-isang nagpatuloy sa pag-akyat ang mga sundalo ng Coolwind Nation nang walang takot sa kamatayan. Ang mga bangkay sa ibaba ng mga pader ng lungsod ay naipon sa taas na 2 hanggang 3 metro. Biglang, isang sundalo sa tabi ni Huang Feng ang tinamaan ng palaso sa mukha. Ang palaso ay tumagos sa kanyang kanang mata at pagkatapos ay sa likod ng kanyang ulo. Ang sundalong ito ay hindi maaaring mas patay. Ang kanyang dugo ay tumalsik sa buong katawan ni Huang Feng. Nagbago ang ekspresyon ni Huang Feng. Gayunpaman, siya ay nasa larangan ng digmaan noon. Kahit na ang labanang iyon ay hindi kasing trahedya ng isang ito ay malupit at walang awa pa rin. Kaya pa niyang tanggapin. Si Liu Mingjia at Li Diu, na nasa tabi ni Huang Feng, ay hindi masyadong maganda. Bagamat kasali silang dalawa sa pag-atake kagabi, napakadilim ng kapaligiran at hindi nila makita ng malinaw. Kaya naman mas kinabahan at excited silang dalawa. Gayunpaman, ngayon na nakita nila ang mga tao na pinapatay sa harap nila, at sa isang kakilakilabot na paraan, ang kanilang mga ekspresyon ay napakapangit. Kung hindi nila ito pinigilan, nasusuka na sila. Bagamat matatanggap ni Huang Feng ang ganoong eksena, naunawaan din niya kung bakit hindi masyadong inisip ng mga general ang individual na katapangan ng mga taong ito ng Jiangho. Ito ay dahil sa ganoong kapaligiran, ang individual na katapangan ay walang silbi. Si Huang Feng ay isa na ngayong second-rate na master, ngunit hindi niya magagarantiya na makakatakas siya ng hindi nasaktan mula sa mga sundalong ito. Kailangan ng Southgate ng suporta. Punta kayo dyan. Nang si Huang Feng at ang iba pa ay nahuhulog sa panunood ng gyera, isang opisyal ang lumapit at nagsabi sa kanila. Pagkatapos niyang magsalita, hindi na niya hinintay ang sagot ni Huang Feng at nagpatuloy sa pagsulong na nagutos sa ibang grupo ng mga tao. Feryo na, sinabi ni Huang Feng kina Liu Mingjia at Li Diu, dahil nalaman niyang ipinaalam lang ng opisyal ang ilang mga Jiangho. Originally, may mga nagkalat na tao dito. Kung bakit nandito sina Liu Mingjia at Li Diu, ito ay dahil inutusan sila ni sect leader Huan na alagaan si Huang Feng. Siyempre, ang pangunahing dahilan ay upang bumuo ng isang magandang relasyon kay Huang Feng. Feryo na, sinabi rin ni Liu Mingjia at Li Diu. Alam nilang dalawa na ang kanilang martial arts ay hindi kasing taas ng kay Huang Feng, kaya syempre, susundin nila ang mga utos ni Huang Feng. Not to mention, nandoon din ang utos ng sect leader nila. Nang dumating si Huang Feng at ang binata sa locus yung ipinahiwatig ng opisyal, sa wakas ay naunawaan na nila kung bakit gusto ng opisyal na pumunta sila rito. Ito ay dahil ang mga taong umaakyat sa mga pader ng lungsod dito ay pawang mga martial artist mula sa Coolbreeze Nation. Ang paraan ng pag-akyat ng mga taong ito sa mga pader ng lungsod ay malinaw na iba sa paraan ng mga ordinaryong sundalo. Madalas nilang ginagamit ang Qinggang at hiniram ang kapangyarihan ng mga pader ng lungsod para umakyat. Kaya, sila ay mas mabilis at mas maliksi kaysa sa mga ordinaryong sundalo. Bang! Sa sandaling dumating si Huang Feng, nagpadala siya ng isang mandirigma ng Fresh Wind Country na lumilipad pababa sa pader ng lungsod. Kaka-rating lang ng mandirigma sa pader ng lungsod ng may matinding kahirapan, ngunit bago niya makita ng malinaw ang sitwasyon, pinalipad siya ni Huang Feng.